Hello, welcome back to the channel. Ano nga ba ang neuropsychiatric examination? Kung law enforcement applicant ka, isa ito sa mga assessment na kailangan mong pagdaanan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ito at ano ang sine-check at ano ang pwede mong i-expect. Ang Neuropsychiatric Examination or NPE ay isang psychological and psychiatric assessment na ginagamit upang makatulong na malaman kung ang isang applicant ay may mental, emotional, behavioral, or psychological characteristics na angkop sa demands ng trabaho, particularly sa law enforcement. Sa examination na ito, maaring ma-assess ang iba't ibang aspects tulad ng personality, emotional stability, cognitive abilities, behavior, at overall psychological functioning. Depende sa requirements at assessment process ng agency. Note: ang neuropsychiatric exam ng PNP, BGMP, BFP, PDEA at AFP ay hindi pare-parehas ng format. Ang neuropsychiatric exam ay nahahati sa dalawang bahagi: written examination at personal interview. Ang written examination ay may several set of tests. Ito ang sumusunod: aptitude, IQ test, sentence completion, temperament test, memory test, picture arrangement, idioms, hand sign, drawing, essay. So lahat ng ito ay iisa-isahin natin i-discuss mamaya. May neuropsychiatric exam na hindi na required ang drawing at sa iba wala nang hand sign. Ang exam ay depende kung saan ka nag-apply. Karaniwan na 3 hours nagtatagal ang neuropsychiatric exam. Ang result ay hindi score, ito ay recommended kung ikaw ay pasado at not recommended kung hindi. 6 months ang kailangan mo na hintayin bago makapag-take ulit ng neuropsychiatric exam pag bumagsak ka. Okay, so first set is IQ test. Composed of 35 to 50 items. Test duration, 15 minutes. Yup, 15 minutes lang. So sa IQ test, pabilisan na lang yan kasi halo-halo like English, math, at general knowledge. Okay, so for IQ test, okay lang kahit hindi mo siya matapos kasi mabilis lang yun naman yung time. So okay na hindi mo natapos, at least sure answer naman yung sagot mo. So, sa IQ test mo lang yan pwedeng gawin na mag-leave ng blank, pero sa mga susunod na set, hindi na pwede. So, next is sentence completion. So, sa test na ito, kailangan mong kompletuhin o dugtungan ng isang sentence in a positive perspective. So, halimbawa, the worst thing I've met, the biggest regret is, my sexual life is blank, my father is blank. So, isa pang halimbawa, people is generally think, so I am worthless. So, wrong, no? Kasi ito ay negative. Next is, people is generally think I am friendly. So, yan ay correct. So, pagsagot ng sentence completion, keep it short at positive. So, bring out your best behavior always. Next test ay temperament test. Ito ay test na sinasagot ng yes or no, minsan naman true or false. So, kailangan mo magsabi ng yes kapag ang sentence ay dinidescribe ka at no kapag hindi. Classic example na is yung, kunyari, number 1. Ang question is, do you like animals? Ang sagot mo, yes. Tapos, sa number 40, do you like hunting? Sinagot mo ng yes. So, kapag ganyan ang answer, inconsistent ka. Why? Kasi dun sa number 1, sinabi mo mahilig ka sa animals. Tapos, nung number 40 naman, kabaliktaran nung ibig sabihin ng number 1. So, dapat ang gawin mo lang is always be consistent and positive doon sa iyong sagot. So, kung ang choices ay hindi yes or no, or true or false. So, ang turo sa amin kapag strongly agree, neutral, disagree, strongly disagree, wag mong pipiliin yung gitna, neutral, or both. Okay? So, kasi ang ibig sabihin niyan, hindi mo kilala yung sarili mo. So, pili ka lang nung nandoon sa between strongly agree, disagree, and strongly disagree. So, next one is memory test, picture arrangement, and idioms. So, first is yung
memory test. So, merong papakita sa yung illustrations or picture within seconds and kailangan mong tandaan yon and after that, tatanggalin nila at i-instruct na i-drawing mo yun sa iyong paper. Okay, so dito tayo sa picture arrangement. So, sa test na ito, kailangan ayusin ang picture sa tamang order. So, ang technique dyan, yung picture kasi is may story. So, arrange nyo lang kung paano yung flow para mabuo yung story na yon. So, next ay idioms. So, ang idioms ay group of words na ginagamit bilang expression. Sa test, kailangan mo lang i-interpret or ibigay yung meaning nito. Halimbawa, don't count your chicken before they hatch. So, meaning, not to count on something happening until after it's already happened. So, ganun lang siya kasimple. Next part, hand gesture. Sa exam, merong mga nakaprint na hand gestures. Kailangan mo lang siyang i-interpret and avoid negative words. Instead, use preparing for shake hands, showing 5 fingers, pointing up, pointing direction. Avoid nyo yung mga violent words, negative words like punch, dislike, yung mga yon. So, sabi nila, wala na to sa neuron ng PNP, BFPN, BGMP. Pero sa PDEA and the AFP, meron pa rin. Next, drawing. So, kadalasan, ito yung last part ng neuropsychiatric exam at pinaka-common instruction ay mag-drawing ng isang babae at isang lalaki. Pagkatapos, gagawin mo ito ng description na 3 to 5 sentences. So, ito yung sample picture. Sample picture lang yan, ha? So, ito ay galing kay Sir Jeff Moral. So, credits to him. So, number 1, huwag masyadong paitimin o i-shade. Number 2, huwag artehan dahil mabilis lang ang oras. Number 3, kailangan masaya or nakangiti. Number 4, dapat related sa malapit na tao sa'yo like father and mother. Pwede rin yung mga stepmother, stepfather, or yung guardians nyo in case na wala na kayong parents. Number 5, huwag pabalik-balik yung guhit kasi babakat yan and may interpret as may malalim ka na pinagdadaanan. Number 6, dapat kompleto yung kamay. So, may kuko at kompleto ang daliri. Sa paa naman, dapat nakasapatos kung nakapang-opisina sila. Pero kung simple lang naman sila, okay lang din kung wala. So, number 7, huwag nakahubad or bakat ang masiselang bahagi ng katawan, yung masyadong sexy. Dahil meron din yung interpretation, okay? So, number 8, dapat ma-identify na babae at lalaki. So, kapag babae, syempre, mahaba ang buhok, yung mga ganyan. Pag lalaki, maiksi ang buhok, gusto may balbas, ganon. Number 9, so, inuulit-ulit na dapat kumpleto lahat. May tenga, may kilay, dalawa yung mata, ilong, bibig. So, mukha siyang tao at realistic. Okay? Hindi kailangan maganda pero dapat kumpleto at realistic. So, note, bawal ang anime character, stickman, kahit cartoon na hindi proportion at realistic ang itsura. So, yung mga drawing na nandyan. So, dahil yan ay sign ng immaturity. So, be realistic lang lagi ang drawing. Okay, last one is the essay writing o yung who am I. So, ang panglaban mo dyan sa essay ay yung quality ng ideas mo at grammar. So, ano yung who am I, no? Ito yung 300 words essay na tungkol sa'yo. So, sabi, kapag ganyan daw, wag mo nang isulat yung personal details mo na nasa PDS mo na. Instead, mag-focus ka dun sa mga bagay na hindi nila alam like strength and weaknesses, mga goals and ambitions, skills, bakit gusto mong makapasok as law enforcers. So, avoid issues na maglalaglag sa'yo. Okay? Stay positive and honest. Huwag kayong magyayabang or magpapaawa doon sa inyong essay na who am I. So, dahil ang hinahanap naman nila is my good behavior, my good character, so yun yung ipakita nyong side nyo. After ng written test ay personal interview. Okay, so ang gawin niyo dyan is be consistent kung ano yung answer mo sa written panindigan mo at wag mo nang baguhin pa. Number 2, tinitingnan sa personal interview kung match ba yung
sagot mo or yung result sa written at sinasabi mo doon sa personal interview. Number 3, sa written exam na test kung gaano kakabilis mag-isip at yung memory mo. So, be ready sa mga questions like ano yung mission and vision, ano yung other word for professionalism. So, dapat mabilis kang sumagot dyan. So, wag mo na din sabihin kung na magaling ka sa math kung hindi mo naman favorite yung math kasi magre-reflect din yan doon sa IQ test, okay? Katulad sa panel interview, huwag gagawa ng extra movements katulad ng yung kamay nasa bulsa or magsisway yung katawan, yun, kung ano-anong ginagawa ng Kai. And be ready sa mga questions na tulad nito. Tips para makapasa sa neuropsychiatric examination. Number 1, matutong sumunod sa instruction. Sa kahit anong exam, ang pinaka-importante ay marunong makinig mabuti at sumunod sa instruction bilang ikaw ay nag-apply, naging isang law enforcer. Okay? Kung meron kang na-commit na mistakes, hindi maganda yung impact nun sa iyo. Number 2, mag-practice sumagot ng mabilisan. I-manage yung time mo dahil ang neuropsychiatric exam ay merong time limit at kailangan mong matapos agad yung mga questions. Number 3, maging consistent sa lahat ng sagot mo. Okay, so consistency is the key. Kapag sinabi mo doon na hindi ka umiinom, hanggang dulo panindigan mo na hindi ka umiinom. Okay, so be consistent. Number 4, pag-aralan ng neuropsychiatric exam at never kang kumopya sa answer ng iba sa internet. Kilalanin mo ang sarili mo, wag ang ibang tao. Be yourself. Tandaan mo, ang ina-assess dito ay ikaw mismo at hindi ibang tao. Number 5, alam nating may drawing sa test, kaya mag-practice mag-drawing. Hindi naman kailangan sobrang ganda, dapat lang kumpleto yung parts ng katawan niya at close to reality yung drawing. Number 6, paghandaan ng interview, alalahanin lahat ng sagot mo sa written exam. Okay, so tandaan, be consistent dahil kung ano yung sinagot sa written examination, yun din yung mga itatanong sa'yo sa yung personal interview. Number 7, sumagot ng ikakapasa mo. Aside from being consistent, so tingnan nyo din yung mga tanong kung baka naman ilalaglag naman kayo nung answer nyo, okay? So, sumagot ng ikakapasa mo always. Okay, number 8, so ito yung pinaka-importante, bago sumabak sa exam, magdasal at humingi ng guidance kay God. Malaking tulong yan sa iyong exam. Good luck! Kung kilala mo ang sarili mo at consistent ka, walang dapat ikabahala. Ang neuropsychiatric test ay para subukan ang personalidad mo, huwag magpanggap at maging totoo lang lagi sa sarili. Ulit, sumagot ng ikakapasa mo. Be humble, practice, and consistency is the key. Magdasal at magpasalamat kay God pagkatapos ng exam. Laban lang para sa pangarap.